Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po na manood, please click mo na yan, Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala nang bayad o libre lang, tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin yung po today's reflection. Maganda ang ating mensahe ngayon. So, ayon sa mga awit, chapter 56 verse 8, ang taglay kong suliraning nababatid mo ng lahat, pati ang mga pagluha ko'y nakasulat sa iyong aklat. So yun guys, napakalinaw at napakaganda ng mensahe. So alam pala ng Diyos, diba? Yung ating mga pighati, lungkot, dagok sa buhay, at kung ano mang problema, physical man yan, finances, o mental. Lahat yan, guys. Alam ng Diyos. So, dito, lahat naman tayo namumblema, di ba? Pero bawat damdamin natin, alam ng Diyos. So, alam niyo ba dun sa Bible, itong si Hagar. Si Hagar, ito yung asawa ni Alipin, na asawa ni Abraham, amang Abraham. So, kasi, di ba, kung maalala niyo, itong si amang Abraham, matagal itong nagkaanak silang dalawa ni Sarah. So ngayon, ang nangyari, dahil matagal sila, ito na muna ang sinipingan niya at nagkaroon ng anak. Ito nga si Ismael. So ngayon, habang tumatagal, naiinggit itong si Sarah, na talagang asawa ni Abraham. Kaya subalit, nung nainggit siya, nagutom itong mag-inang ito. Itong si Hagar, tsaka itong Ismael. Alos mamatay na sila sa sobrang gutom. Kaya dumalangin sa Diyos. Dumaing siya. At narinig ng Diyos. So nung narinig ng Diyos, ang kanyang dalangin, ang nangyari yan, nagpadala ngayon ng anghel ang Diyos. At ang sabi ng anghel, ang unang sinabi niya kay Hagar, huwag kang matakot. Sabi niya. So binigyan ng garantiya na tutulungan siya ng Diyos. So, kasi nakita niya ang paghihirap nilang mag-ina. Kung gaano siya tinrato itong si Sarah dahil sa sobrang inggit nga dahil hindi magkaanak itong si Sarah, nauna pa nagkaanak itong si Hagar, kaya naging malupit siya kay Hagar. So, yan din siguro ang mensahe sa atin guys, di ba? Sa panahon natin ngayon. Kung ikaw ngayon ay nagdadalamhati, napakarami mong suliranin sa buhay. Lugmok ka na sa problema mo, baon ka na sa utang, di ba? Magulo ang pamilya mo o iniwan ka ng pamilya mo. Di ba? May matinding karamdaman sa siya mismo o sa anak mo, asawa mo, ina mo o sino mang kapamilya mo. Hindi pa natapos sa problema, meron na namang dumarating. Na tila ba walang-wala ng pag-asa, di ba? So, kaya nga sabi ng Diyos, papahira niya ang luha ng bawat isa sa atin. So, yun na, kahit matindi yung problemang dinaranas mo, yung kapit ka lang, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maniwala ka lang at manampalataya ka lang ng Diyos. Ano man ang problema, kaya binigyan tayo ng kanya-kanya nating krus. Ibig sabihin yan, kaya mo ang problema, hindi magbibigay ang ating Diyos ng krus, ng hindi mo problema. So, yun ang mangyayari ngayon guys. Na kailangan nating manatili sa Diyos. Diba? Kailangan nating manatili sa kabila ng mga pagsubok nito. Dahil alam naman niya, nararamdaman niya yung ating pakiramdam. Lalo na kung tayo naghihirap na, alos sumuko ka na, wag. Kumapit ka lang sa Diyos. Hindi lingid sa Diyos ang lahat ng ating problema. Alam niya yan. Kaya nga sa Book of Revelation, ang sabi doon, kapag dumating ng ating Panginoon Jesus, papahiran niya ang lahat ng luha, problema at pasakit. Wala nang paghihirap, darating yung araw. Dito sa mundo, meron pa rin yan. Kasi nga part ng buhay natin. Dahil naglalakbay lang tayo dito sa mundo, journey lang to.
dayuhan lang tayo dito, dadaan lang tayo sa mundo. Importante yung relasyon natin sa Diyos, manalig ka, kumapit ka sa pananampalataya, at tumulong ka at maglingkod sa Diyos. Yun lang ang panghawakan natin. Ano man ang problema natin dito, kaya natin yan malagpasan. Basta kumapit ka lang sa Diyos. Magtiwala sa mga pangaral niya, sa salita niya, na hindi niya papababayaan. Niiiwan ng mga taong nagtiwala sa Kanya at ang mga taong naglingkod sa Kanya. So tayo po manalangin. Panginoon Diyos, maraming salamat po sa paalalang ito na minsan Lord, nakakalimutan namin ng anumang kalungkutan, ng anumang problema. Tulungan niyo po kami na na malagpasan ito sa pamamagitan ng pananampalataya at paniniwala sa iyo. So sa kapatid namin ngayon nanonood sa aking vlog, sumabay ka sa aking simpleng dasal. Lord, i-bless niyo po yung kapatid namin ngayong matinding karamdaman sa kanyang katawan. May cancer na, bedridden, at kung ano pa mga nararamdaman niya sa kanyang katawan. Ipuhin niyo po yung mapagpalang kamay, Lord. Pagalingin niyo po para sa kanyang pamilya. Ganon din po sa mga pamilyang na wasak na nasira na ibalik niyo po ang magandang relasyon. Pagbigkis-bigkisin niyo po. At sa financial, Lord, lalong-lalo na po yung mga walang-wala, Lord, yung pambili ng bigas, ng ulam, ng gamit, o kung ano pa mang kailangan sa kanilang pamilya. I-bless niyo po lahat ng aming ano po. So, ang lahat na ito, iniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoon Jesus. Amen. God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos Santo. Amen. Thank you very much po.